Eto, pumunta na tayo. Mukhang nalalaman na po ng Senado kung sino po ang big boss ni Alice Go, mga kababayan. Isang opisyal ng Pakinggan po natin ang balita galing po sa UNTV, mga bossing. Pasaping, of course, with all honesty, may mga pasaping. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. But kilala naman nila kasi ko. Kaya siguro, pasaping lang, hindi nila Sandali, bago po ito mga kababayan, meron pong isiniwalat si dating Senador Ping Lacson, na may ino-offer na 1 billion daw po si Alice Go, no? Doon sa kaibigan niya na lapitan ang first family para maayos yung gusot. Kaso po mga kababayan, siguro dahil po sabi ni Ping Lacson, no, hindi na ipinarating. Siguro alam nung kaibigan ni dating Senador Ping Lacson na hindi papatol sa ganyan ang ating pangulo. 1 billion, wala nang usapang milyon-milyon. Bilyon na. Yang po na yan? Yang ganyang kalaking pera ho na yan, mga kababayan. No? Yang ganyang kalaking pera ho na yan, mga kababayan. Lalo lang pinatibay sa isipan ng mamamayang Pilipino na malaki po ang sindikato talaga na nasa likod ni Alice Guo. May mga pasaring umanong natanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para tulungan si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo alias Guo Waping sa mga kasong kinahaharap nito. Ayon kay PAOK Director Undersecretary Gilbert Cruz, mismong siya ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan kaugnay ng issue. Oops! May mga kaibigang lumalapit. Ano mo na si Alice Go? Ano mo na yan? Linisin mo na yan. Ayusin mo na yan. Baka naman pwedeng baka pwede namang mapag-usapan natin to. Total, magkaibigan naman tayo. Mukhang hindi ho papayag. Tumanggi ng idetalye ng PAOK chief kung ito ay isang opisyal ng pamahalaan o pribadong individual. Kunyari, itatanong nila, kamusta yung kaso ni Alice Go, pwede pa bang tulungan niya, mga ganun. Pero walang pinag-uusapang pera. Lumitaw ang issue ng suhulan matapos isiwalat ni dating Senador Panfilo Lacson na isang Filipino-Chinese businessman na malapit sa first family ang hininga ng tulong ni Alice Guo. Sa isang panayam, sinabi ng dating mambabatas na inalok umano ng 1 bilyong piso ang negosyante kapalit ng pagtulong sa mga kaso ng mga Guo. Ngunit nilinaw rin ni Lacson na hindi tinanggap ng negosyante ang naturang alok. Para naman kay Senador Sherwin, malamang po kasi mga kababayan, alam na nila na hindi papatol ang ating Pangulo doon sa mga ganung pasuhol-suhol din po. Gatchalian, kung totoong impormasyong ito ay hindi nakagugulat na mag-alok si Alice Guo ng 1 bilyong piso dahil sa laki ng perang gumugulong sa Pogo. Ayon pa kay Senador Gatchalian, posibleng malaki ang papel ni Wang Ziyang sa pagtakas ni Alice Guo sa ibang bansa. Si Wang Ziyang ang itinuturong big boss sa operasyon ng lahat ng mga Pogo na illegal na nag-ooperate sa bansa. Yun po yung sinasabi nilang tatay nitong si Alice Guo, mga kababayan, di ba? Ang very sure ako, kasama siya sa mga money laundering organized crime. Itong taong to may 5 passport to, kaya nakakaikot to ng maluwag no? Pwede siyang pumunta Europe, pwede siyang pumunta anywhere, no? Pwede siyang umikot. At nabalitaan namin na nasa Hong Kong siya ngayon, itong guy. From Taiwan, nakakalipad lang niya na Hong Kong. Aba, talagang nasusundan ho, Samantala, sinabi ng PAOK na kumukuha na sila ng court order para siyasatin ng umano'y libingan ng mga inabuso sa Pogo site. Ayan. Ngunit hindi pa rin. Yan po mga kababayan, humihingi po ng tawag dito. Nagpapaalam po ang PAOK para maghukay po, no? Hindi po si Kibuloy ang huhukayin, ha? Nagpapaalam po ang PAOK na mabigyan sila ng lisensya para po hukayin yung itinuturo po na pinaglibingan ng mga foreign national na di umano tinegi po. So, bakit tinegi? Kasi po ganito ang sistema, no? Hihikayatin sila na magtrabaho sa Pilipinas, sasabihin maganda yung trabaho at pagkatapos mga kababayan, yun pala ang magiging ending sa Pogo. Sa Pogo,
ang pagtatrabahuhin sila, manloko ng tao, ganito. Pag hindi sila pumayag, ayun, tetegihin sila. Meron pong mga witness na nakakita kung saan nila inililibing yung mga tao. Kaawa-awa po yun. Biruin nyo kung sa atin ho nangyari yun, mga kababayan, ano? Biruin nyo ho. Kunyari ako, pupunta ako ng Hong Kong para doon magtrabaho. Tapos sindikato na pala ang may hawak sa atin. Kaawa-awa yung mga pamilyang naghihintay, yung mga anak, asawa, yung mga tatay, nanay. Puputulan na din po ng koneksyon, hindi na makakausap. Yung pala minamaltrato na, mga kababayan. Yung mga Kaya talagang ako, nung nakita ko, narinig ko itong balita sa Pogo na ito, sabi ko, grabe, dapat maihinto. Which is, ang aksyon ng ating Pangulo, ihinto ang lahat ng Pogo. Kinukumpirma ng ahensya kung ilan ang mga nakalibing sa lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naku po, tapos dadagdag pa ito sa sakit ng ulo ni Roque, mga kababayan. Talagang baka tuluyan na. Sabi, nasa Amerika si Roque. Sure po ba kayo dyan? Ang sure ako, sinabi niya, hindi na siya a-attend doon sa mga hearing sa Kongreso. At sabi naman po ng Kongreso, aresto ang aabutin mo kapag hindi ka sumipot sa mga hearing. Buti nga si A.R. de la Serna, pumupunta-punta po doon. Mismo na ba, Attorney Harry Roque, si de la Serna? Ang favorite mong EA number 3? Anyway, mga kababayan, 1 oras at 22 minutos na din po tayong nagsasalita dito at magkakasama. Ako po yung magpapaalam na. Sabi ni Sir Ed Gonzales, 831 ang kanyang like. Paabutin nyo na po ng 1,000 ang like na yan. Muli po, 1,524 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like bago po kayo lumabas sa ating live stream. Huwag nyo pong kalimutan i-share na din po at i-subscribe ang ating channel. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.